mga kapatid, no, ay nais ko lamang na magbahagi sa inyo, no, ng salita ng Diyos. No? Sa panahong ito ay napakahalaga na hindi tayo dapat matakot. No, alam niyo po, sa nangyayari sa panahong ito, bilang mga Kristiyano, ay hindi tayo dapat matakot sa nangyayari, no, sa daigdig na ito. Dahil sabi dito ng Biblia, sa aklat ng 1 John chapter 4 verse 18, walang kasamang takot ang pag-ibig, at pinapawi ng ganap na pag-ibig ang anumang takot. Hindi pa ganap ang pag-ibig ng sinumang natatakot, sapagkat ang takot ay kaugnay ng parusa. No, maliwanag. No, hindi daw tayo dapat matakot. Dahil tayo ay mga anak ng Diyos, mayroon ng katiyakan ng kaligtasan at ng buhay na walang hanggan. No, kasi maraming mga Kristiyano na nakikita natin, no, na takot, no, na magsimba. Takot sa virus. No, pero pagdating sa mga palengke, handang makipagsiksikan sa mall. Pagdating kukuha ng pera sa mga remittance, ay hindi natatakot na makipagsiksikan. Pero pagdating sa loob ng simbahan, kinakatakutan na sila ay mahawa ng virus. Isipin mo, no? Simbahan pa ang pagdudahan na magkaroon ng virus. Tandaan natin, mga kapatid, na baka hindi natin alam na patunayan ng Diyos na hindi ka sa loob ng simbahan magkakaroon ng virus. Baka patunayan ng Diyos sa pagpunta mo ng palengke, sa pagpunta mo ng mga remittance, pagsakay mo ng bus, jeep na walang distancing, ay doon ka magkaroon ng virus. Tandaan natin na sa panahong ito, higit natin kailangan ang Diyos. Kailangan ng tao na dumulog. Kailangan ng tao na kumbinsihin ang Diyos. Isipin ninyo na nasa napakadami mong pwedeng layuan, ang Diyos pa. Napakadami mong pwedeng distansyahan, ang Diyos pa. No? Pero pagdating sa mga bagay na pangangailangan sa ating pisikal na katawan, mamamalengke tayo, kailangan nating kumain para mabusog ang pisikal na katawan, kailangan nating bumiyahe, sumakay ng jeep, ng bus, kumuha ng pera para may pambili tayo ng pagkain ng ating pisikal na katawan. Pinapahalagahan mo ang iyong pisikal na katawan, pero hindi mo pinapahalagahan ang pangwalang hanggan, ang salita ng Diyos na kailangan ng iyong buhay, kailangan ng iyong kaluluwa, kailangan ng iyong espiritu. Sapagkat sinabi ng Panginoon sa Mateo chapter 4 verse 4, hindi lang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Nakakalungkot, no? Napakaraming Kristiyano na higit nilang pinapahalagahan yung kanilang pisikal na katawan kaysa sa kanilang espiritual. Kaya nga ang sabi ng Biblia sa Colossus chapter 3 verse 2, isaisip ninyo ang mga bagay na panlangit, hindi ang mga bagay na panlupa. Kaya ito yung pagkakataon, ito ang panahon na dapat ay higit natin kailangan ang Diyos. Paano kung habang buhay na ang virus na ito? Habang buhay ka na rin hindi magsisimba? Tama?
Mga kapatid, napakahalaga ng salita ng Diyos sa panahong ito. Dahil hindi natin alam ang pwedeng mangyari sa susunod na araw, sa susunod na linggo at susunod na buwan. Kung meron ng una na makapag-iingat sa atin, yung iyong personal na relasyon sa Diyos. Hindi ako galit. Ipinapaliwanag ko lang ang Biblia. Amen? Kaya sabi rito ng unang Juan 4:18, walang kasamang takot ang pag-ibig. No? So, pag ikaw ay umiibig sa Diyos, wala na yung kasamang takot. Kung meron man tayong takot, hindi yung takot tayo mamatay. Kasi tandaan natin, hindi man ang virus na yan ang maging sanhi ng iyong kamatayan. Naniniwala ako, kapag itinakda na ng Diyos lisanin mo ang daigdig na ito, mamamatay ka. No? Dahil yan ang sabi ng Biblia. Sabi ng Biblia, Hebreo 9:27, minsan lang itinakda sa isang tao ang mamatay at ang pagkatapos ay ang paghuhukom. Anong dahilan? Bakit takot ka mamatay? Gayong sinabi ng Panginoon sa John 11:25, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sino mang mamatay, no? Sino mang nananalig sa akin kahit mamatay, ay muling mabubuhay. So, ibig sabihin, walang kamatayan. No, walang kamatayan sa mga tunay na sumampalataya sa mga taong mayroong tunay na pag-ibig sa Diyos. Dahil sabi ng Panginoon maliwanag, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay, ang sino mang nananalig sa akin kahit mamatay ay muling mabubuhay. So, ibig sabihin, ano ang kinakatakot natin? Ano ang sabi ng Panginoon doon sa Mateo 10:28? Sinabi niya, huwag ninyong katakutan yung pumapatay ng katawan, ngunit hindi nakapapatay ng kaluluwa. Sa halip, ang katakutan ninyo ay ang nakapapatay ng katawan at ng kaluluwa sa impyerno. No, hindi daw natin dapat katakutan yung kamatayang pisikal. Kasi ayaw natin o sa gusto, umamatay tayo. Hindi man sa COVID-19, hindi man sa virus na yan. Pag itinakda na ng Diyos na lisanin ng tao ang daigdig na ito, sino mang tao, walang magagawa. Walang magagawa ang kayamanan, karangyaan, kasikatan, katanyagan, o anumang bagay na meron ang tao sa daigdig na ito, kapag itinakda na ng Diyos, nalisanin niya ang daigdig na ito. No, kaya sabi rito ng Diyos doon sa Isaiah 41:10. Sabi dito, ako'y isa sa iyo. Huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos. Hindi ka dapat mangamba. Palalakasin kita, tutulungan, iingatan at ililigtas. No? Anong silbi na napakinggan natin ang salita ng Diyos kung hindi rin lang natin pala ito panghahawakan? Anong silbi na binabasa natin ang Biblia na hindi natin pinaniniwalaan? Nangingibabaw pa rin sa atin yung takot sa kamatayan. Sabi ni Pablo sa Filipos 1:21, for to me, to live in Christ and to die is gain. No, sabi yan ng Pablo. Sa mga taga-Pilipos, sabi niya, sapagkat para sa akin, si Kristo ang buhay. At dahil dito'y pakinabang ang kamatayan. So maliwanag. No? Kasi nakakalungkot sa panahon ngayon. Maraming Kristiyano na higit na naglaan ng oras at panahon sa mga bagay sa daigdig na ito. Sa halip na pahalagahan ang salita ng Diyos. Sa halip na pahalagahan ang pakikinig ng salita ng Diyos. Nang ibabaw yung takot sa kanilang puso. Hallelujah. No, kaya napakahalaga na maunawaan natin ito. Dahil
Baka hindi mo pa totoong tinatanggap sa Jesus. Baka wala ka pang katiyakan ng kaligtasan. Baka wala ka pang katiyakan ng buhay na walang hanggan kung bakit hanggang ngayon takot ang nagahari sa puso mo. Dahil sabi rito sa 1 John 4:18, ang takot ay kaugnay ng parusa. Kung meron man tayong dapat katakutan, yung pagsuway sa kalooban ng Diyos. Takot tayo dapat gumawa ng hindi kalugod-lugod sa Diyos. Takot tayo na dapat na hindi tayo magkulang sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Dapat doon tayo takot na hindi tayo makapaglaan ng panahon sa Diyos. Doon tayo dapat takot na magkulang tayo sa tungkulin natin sa Diyos. Kasi ang pangunahin natin katungkulan sa daigdig na ito, anong sabi ng Biblia sa Aklat ng Mga Ngarad 12 verse 13? Sa kabila ng lahat ng ito, isa lamang ang aking masasabi. Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Ito ang katungkulan natin. Ito ang pangunahing katungkulan ng tao sa daigdig na ito. Ang sambahin, ang paglingkuran, ang paglaanan ng oras at ng panahon ang Diyos. Yan ang ating pangunahing katungkulan sa daigdig na ito. Maaring nagampanan mo ang tungkulin mo sa pamilya mo. Maaring nakakapamalengke ka, nakakabili ka ng mga bagay na gusto mo. Pero pag nagkukulang ka sa tungkulin mo sa Diyos, kapatid, kawawa ka. Kaya nga, sabi dito ng Biblia, mahalaga na pahalagahan natin ang salita ng Diyos. Pahalagahan natin yung pangwalang hanggan, hindi yung mga bagay. Ano sabi ng Panginoon, Mateo 16:25, ang magligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang magandog at mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay magkakamit nito. Ano ang mapapala ng tao? Makamtan man niya ang buong daigdig kung ang katumbas naman nito ang kanyang buhay. Dahil naniniwala ako sa mga taong mayroong puso na maglingkod, magpahalaga, ang kagalakan ay nasa oras at panahon na siya ay nakikipagniig, sumasamba sa Diyos. Yan ang mga taong hindi takot sa anumang bagay na nangyayari sa daigdig na ito. Bakit takot ka mamatay? Takot ka iwanan ang mga bagay sa daigdig na ito na lubos na nagpahalaga sa iyo? Kaya ano ang sabi ni Pablo doon sa aklat ng unang Korinto 15:19? Kung ang pag-asa ninyo kay Kristo ay nasa buhay na ito lamang, kayo na ang pinakakawawa sa lahat ng tao. Sino ang nagbigay sa atin ng pag-asa? Yung mga bagay, yung takot tayo na iwanan, lisanin ang daigdig na ito. Nangihinayang ka sa mga bagay na maaari mong maiwan, na hindi mo alam, na higit na mas maganda ang iyong magiging katayuan at kalalagayan sa piling ng Diyos. Nagpapahalaga ka pa, takot ka pa na hindi mamatay. Dahil sa pag-iingat, hindi ko sinabing hindi tayo mag-ingat, pero ingatan natin yung relasyon natin sa Diyos. Ingatan mo yung ugnayan mo sa Diyos. Huwag kang lumayo sa Diyos. O maaring dumistansya ka na sa lahat ng tao. Huwag ka lang dumistansya sa Diyos. Dahil ang buhay natin dito maikli lang. Pansamantala lang. Tandaan natin, may buhay na susunod pagtapos ng buhay natin sa daigdig na ito. Ito ang higit natin dapat paghandaan. Ito ang higit natin dapat panabikan. Kaya sa lahat ng nakakapanood ng video ito, sa lahat ng mga Kristiyano, mga kapatid, ito ang panahon
higit nating pahalagahan ang salita ng Diyos. Higit nating pahalagahan ang pagdalo sa gawain ng Diyos. Hallelujah. Dahil ito ang panahon na tayo ay sinusubok ng Diyos. Ito ang panahon na sinusubok ang iyong pananampalataya. Ito ang panahon na sinusubok ng Diyos ang iyong pagpapahalaga sa Kanya. Hallelujah. Kaya nawa, alisin natin yung takot. Kung meron man tayong takot, yung takot sa paggawa ng mga bagay na hindi kalugod-lugod sa Diyos. Ano sabi ng Biblia? Mangangaral 7:18, huwag kang magpakalabis ng kabutihan o kasamaan sa anumang kalagayan mo. Magtatagumpay ka kung matatakot ka sa Diyos. Isipin mo na maatim mo, na makaya mo, na simula pa ng lockdown, wala kang panahon sa Diyos. Kahit may mga live stream, wala kang panahon na maglaan ng panahon na manood, makinig ng salita ng Diyos. Ang tanong, baka hindi ka Kristiyano. Dahil hindi ka nananabik na manood at makinig ng salita ng Diyos. Dahil naniniwala ako sa isang tunay na Kristiyano. Sa isang Kristiyano na hindi nakakapaglaan ng panahon sa Diyos, sa kaibuturan ng kanyang puso, naroon yung panghihinayang. Nandoon ang paghirap ng kanyang kalooban na hindi masunod ang kalooban ng Diyos. Kaya nga sabi ng Panginoon doon sa Mateo chapter 5 verse 6, mapalad ang nagmimithing makatupad sa kalooban ng Diyos, sapagkat ipagkakaloob sa kanila ang kanilang minimiti. Kaya mga kapatid, sa lahat ng naabot ng tinig na ito, maglaan ka ng panahon sa Diyos. Makita natin sa banal na kasulatan, sila Daniel, pinagbawalan silang manalangin. Pero si Daniel, nanalangin siya. Nanindigan siya sa kanyang pananampalataya. May batas na ibinigay sa kanilang kapanahunan. Pero anong ginawa? Sinuway ni Daniel sapagkat para sa kanya, higit na mas mahalaga sa kanya ang kanyang relasyon at pagsunod sa Diyos. Maging dahilan man ito ng pagkahagis sa kanya doon sa mababangis na leon, hindi niya inisip. Ito man ang maging bunga dahilan ng kanyang pagsuway. Pero anong ginawa ng Diyos? Pinatikom ang bibig, ang bunganga ng mga leon. At yung mga naging dahilan ng pagkakatapon ni Daniel doon sa leon, sa kuweba ng leon, nung sila ay inihagis na, hindi pa halos makalapit, ay sinunggaban na sila. Nilapa sila ng leon. Pero si Daniel, na nananindigan, na sumunod sa kalooban ng Diyos, ay hindi iniwanan at pinabayaan ng Diyos. Sapagkat si Daniel, may puso siya, na kahit siya ay kainin at luray-lurayin ng leon, ang mahalaga sa kanya, masunod niya ang kalooban ng Diyos. Kay Shadrach, Meshach at Abednego, makikita mo, na kahit sila ay ihagis doon sa naglalagablab na pugon, dahil sa utos na ibinigay ni Haring Nebuchadnezzar, na sila ay lahat ng tao ay sumamba at magpatira pa doon sa higanting ginto na pinagawa ng hari. Pero yung tatlong Hebreo na sila Shadrach, Meshach at Abednego ay hindi sumunod sa utos ng hari. At ang naging parusa sa kanila, sila ay iagis sa naglalagablab na pugon, sapagkat sila lamang yung tao, tatlong tao na sumuway doon sa utos ng hari. Dahil hindi nila kayang sundin yung inuutos ng hari, sapagkat ito ay labag sa kalooban ng Diyos
at labag sa kanilang kalooban na sumusunod sa kalooban ng Diyos. Ano nangyari? Nung sila'y inihagis doon sa naglalagablab na pugon, hindi sila nasunog. Kung ano ang kanilang pananampalataya, inonor ng Diyos. Nawa mga kapatid, sa lahat ng naabot ng tinig na ito ang panahon at pagkakataon. Ipaglaban natin yung ating pananampalataya. Maglaan ka ng panahon na makinig. Maglaan ka ng oras at ng panahon sa Diyos. Makikita mo ang gagawin ng Diyos. Dahil nung unang panahon ng mga Kristiyano, ipinaglaban nila ang kanilang pananampalataya. Huwag tayong matakot. Na huwag kang matakot. Hindi ka nga takot pumunta ng palengke. Hindi ka nga takot na sumakay ng jeep ng bus na siksikan. Sa simbahan, matatakot ka. Hindi mo ba alam na nasasaktan ang Diyos? Hindi natin alam na nasasaktan ang Diyos na kinatatakutan natin ang pagsunod sa kanyang kalooban. Mga kapatid, mahal tayo ng Diyos. Kailangan natin ang Diyos. Huwag kang dumistansya sa Diyos. Mahal ka ng Panginoon. Meron siyang plano at layunin sa buhay natin. Hindi po ako nangaral dito para kayo po ay pagalitan, para kayo ay husgahan, para kayo ay hatulan, para kayo ay paratangan. Ipinapangaral ko ito para tayo po ay magising sa katotohanan. Higit nating kailangan ang Diyos. Higit nating kailangan ang Diyos. Kaya yung mga apostol, kung sila'y pinagbawalan, sabi nila, mahigpit namin ipinagbabawal ang pangangaral sa pangalang Jesus na yan. Pero sabi ng mga apostol, sa Gawa 5:29, ang Diyos ang dapat naming sundin, hindi ang tao. Na huwag tayong matakot. Dahil sabi nga ng Biblia, doon sa Santiago 4:17, ang nakakaalam ng mabuti na dapat nang gawin, ngunit hindi ito ginagawa, ay nagkakasala. No? Alam mo mabuti ang makinig ng salita ng Diyos. Alam mo mabuti ang maglaan ng panahon sa Diyos. Sabi ng Hebreo 10:25, huwag ninyong kaligtaan ang pagdalo sa mga pagtitipon. Ang nakakaalam ng mabuti na dapat nang gawin, ngunit hindi ito ginagawa, ay nagkakasala. Alam mo mabuti ang maglaan ng panahon sa Diyos. Alam mo mabuti ang makinig ng salita ng Diyos. Pag yan ay hindi mo ginagawa, at kapag yan ay kontra sa nasa ng iyong budi, nagkakasala ka. Sapagkat kasalanan ang gawang hindi ayon sa pananalig. Kapatid, hinihintay ka ng Diyos. Maglaan ka ng panahon sa Kanya. Makikita mo, magugulat ka. Huwag nating katakutan. Huwag nating katakutan ang gawain ng Diyos. Dahil kung meron mang pinakaunang safe gawain ng Diyos, iingatan tayo. Sasamahan tayo. Gagabayan tayo ng Diyos. Huwag tayong matakot, mga kapatid. Dahil sa ating mga Kristiyano, pakinabang na sa atin ang kamatayan. Ang kamatayan sa atin ay tagumpay. Hindi na tayo takot mamatay sapagkat mayroon ng buhay na walang hanggan na inihanda ang Diyos sa atin sa langit. Kaya sa lahat po ng naabot ng tinig na ito, huwag po tayong matakot. Alisin natin yung takot. Dahil sabi nga ng binasa ko kanina, ang takot ay kaugnay ng parusa. Walang kalakip na anumang takot ang may tunay na pag-ibig. Hindi paganap ang pag-ibig ng sino mang may pagkatakot. Kapatid, check yourself. Suriin mo ang iyong sarili.
Sino ba ang higit na mas mahalaga? Sino ba ang higit na mas nangingibabaw sa puso mo? Ang takot o yung pananampalataya mo na masunod ang kalooban ng Diyos? Mahal tayo ng Diyos. Ayaw niya na sa panahong ito, manghina ang ating spiritual. Dahil sa panahong ito, higit nating mas kailangan ang Diyos. Unahin mo ang Diyos. Ano sabi ng Panginoon? Pag inuna natin siya, idadagdag niya ang pangangailangan. Kailangan natin ng pag-iingat. Kailangan mo ng mga bagay na meron ka, lalo na sa panahon ng pandemic na ito. Kailangan mo ng kagalingan. Kailangan mo ng mga biyaya at pagpapala. Unahin mo ang Diyos. At ang mga bagay na ito ay idaragdag na lang. Marami pong salamat sa lahat po ng naabot ng tinig na ito. Kung bakit ko ginagawa ang mga bagay na ito. Mahal kita sa Panginoon. Mahal kita sa Panginoon. Maraming salamat. Pagpalain ka.